Good morning, brothers and sisters. This year, 2012, we begin a new decade of commitment to our Mother of Perpetual Help. In the ministry's long years of propagating the devotion, we have remained steadfast with unflagging fervor and joy. This annual fiesta of our Mother of Perpetual Help has become not only a much-awaited event, but a beloved tradition and an experience not to be missed by Mother of Perpetual Help devotees and by the public. On the occasion of the Feast of our Mother of Perpetual Help, the new Sunday TV Mass Ministry brings to you this Mass here in RFM Auditorium, Pioneer Street, Mandaluyong. Our Mass celebrant is Reverend Father Larry Paz, newly appointed Parish Priest and Rector of Diocesan Shrine of Nuestra Señora de Aranzazu, San Mateo, Rizal. Our choir in today's Mass is the Chanters Choir, St. Ignatius Chapel, Camp Aguinaldo. Our Mass commentator is Brother Toch Garcia. Please all rise as we begin the Mass. As we celebrate, so we celebrate your love, your love, your love in our world. You are our Christ, in you we find our unity, community, our joy and our peace. As we celebrate, so we celebrate your love, your love, your love in our world. You are the Christ, you are for us the bread of life, the bread of hope, to bear for the world. As we celebrate, so we celebrate your love, your love, your love in your world. We are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And also with you. We celebrate this Mass in honor of the feast of the Blessed Mother, the Mother of Perpetual Help. To prepare ourselves to celebrate the mystery of God's love, let us call to mind our sins and ask the Lord for pardon and strength. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You plead for us at the right hand of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. All-powerful God, we rejoice in the protection of the Holy Virgin Mary. May her prayers help to free us from all evils here on earth and lead us to eternal joy in heaven. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the first part of our Holy Mass, the Liturgy of the Word. Our first reading will be proclaimed to us by Sister Cynthia Ortiz. The first reading, taken by 2 Kings, chapter 22, verse 8 to 13. And Hilkiah, the high priest, said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. And Shaphan the secretary came to the king, and reported to the king, Your servants have emptied out the money that was found in the house,
and have delivered it into the hand of the workmen, who have the oversight of the house of the Lord. Then Shaphan the secretary told the king, Hilkiah the priest has given me a book. Then Shaphan read it before the king. And when the king heard the words of the book of the law, he rent his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Asaiah the king's servant, saying, Go, inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book, to do according to all that is written concerning us. The word of the Lord. Thanks be to God. In our responsorial psalm, let our response be, Teach me the way of your decrees, O Lord. Please repeat. Teach me the way of your decrees, O Lord. Our responsorial psalm will be read to us by Attorney Amado Tetanco. Instruct me, O Lord, in the way of your statute, that I may exactly observe them. Response. Teach me the way of your decrees, O Lord. Give me discernment, that I may observe your law and keep it with all my heart. Teach me the way of your decrees, O Lord. Lead me in the path of your commands, for it is I delight. Teach me the way of your decrees, O Lord. Incline my heart to your decrees, and not to gain. Teach me the way of your decrees, O Lord. Turn away my eyes from seeing what is in vain. In your way give me light. Teach me the way of your decrees, O Lord. Behold, I long for your precept. In your justice give me light. Teach me the way of your decrees, O Lord. Please all stand to honor the Holy Gospel. Says the Lord, whoever remains in me will bear much fruit. Alleluia. The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves. By their fruits you will know them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Just so every good tree bears good fruit, and a rotten tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will know them.
the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated and listen to the homily. Palakpakan natin ang Panginoon at ang bawat isa. Good morning! Pakibati naman po mga katabi nyo ng good morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Tanong nyo sa katabi nyo, nag-almusal ka na ba? Pakakainin po tayo ng Eucharistia. Amen? Okay. Today is the Feast of Mother of Perpetual Help, mga kapatid. Sino sa inyo nakakita na ng simbahan na walang larawan ng Mother of Perpetual Help? Wala. Kahit gaano kaliit na kapilya, meron hong litrato ng Mother of Perpetual Help. Kahit na po maliit na kapilya, kahit pinakamalaking simbahan, wala ho yung kompetensya, mga kapatid. No? Nag-iisa siya na talagang present. Bakit ko sinabing kompetensya? Alam niyo, lumaki ho ako sa San Miguel, sa Manila. Doon yung tinatawag nilang Pro-Cathedral. I grew up there bilang sakristan. At natatandaan ko noon, ang nakalagay ho doon sa main altar namin was not Saint Michael. Si Saint Michael po ay nasa gilid lang po. Ang nakalagay po doon sa taas ay Our Lady of Lourdes. Yung Lourdes, mga kapatid, no? At minsan, yung aming Monsignor, yung yumao na pong Monsignor, sabi niya, palitan na naman kaya natin ito kasi matagal na itong Lourdes. So, inalis ho nila yon, kami pa nga po nagbuhat, tapos pinalitan ng Our Lady of Fatima. Tapos sabi nung mga matatanda dun na members ng church organization, naku, Monsignor, bakit nyo tinanggal yung Lourdes? Magagalit ang Lourdes sa Fatima. Sus Mariosep, hindi nyo naiintindihan na si Lourdes at si Fatima ay nag-iisa po. Kaya napakarami kasing titulo ni Maria. Sari-sari ang imahe ni Maria. Pero naniniwala po ako, ito ho ang most duplicated. Kahit ho sa mga jeep, sa mga buses, meron hong larawan ng ina ng laging saklolo. At minsan may mga simbahan na ho ako napuntahan. Meron ng mga petitions na nakalagay doon, no? Paminsan-minsan nagbubukas ho ako para ipagdarasal ko ho. Lahat na ho yata ng uri ng petisyon ay idinulog na sa ina ng ating laging saklolo. Mula sa pambayad sa Meralco, pantuition sa anak, pambayad sa tubig, pangtustos sa kanyang kabit, mga kapatid, ay idinulog na yata lahat sa ina ng laging saklolo. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya talagang ang debosyon sa kanya ay ganun na lamang sa Pilipinas. Pero kakaunti ho ang nakakaalam that the Mother of Perpetual Help was originally called the Virgin of the Passion. Siya po ang birhen ng paghihirap ni Jesus. Makikita niyo yan, mga kapatid. Kung titingnan niyo ng mabuti ang kanyang larawan, makikita ho ninyo, mga kapatid, ang panloob po niyang damit ay kulay pula, and that is the symbolism of the passion, ang paghihirap ni Jesus. She's wearing dark red. Yung blue mantle ay yung kanyang blue na mantle, yung kanyang takip, mga kapatid, at yung kanyang takip sa ulo ay kulay blue, which means her perpetual virginity. At hindi ho nyo napapansin yon, sa may bandang kaliwa ho ninyo ay merong isang anghel. Hindi ho siya simpleng anghel, siya ho'y si San Miguel. Siya ho'y si San Miguel na dala-dala yung sibat na itutusok kay Jesus. Kaya ito ho yung instruments of the passion. Yung itutusok sa tagiliran ni Jesus, at dala-dala din niya yung espongha, yung sponge na ilalagay ho sa bibig ni Jesus. Natatandaan ninyo kung ano-ano na ngayon, may suka daw, may alak, may abdo, basta't mapait at maasim, mga kapatid. Andun ho si Saint Michael, nandun ho sa bandang kaliwa. Dun ho sa bandang kanan ay nandun ho si Saint Gabriel, the Archangel Gabriel. Si Archangel Gabriel was holding the cross and the 3 nails. So those were the instruments of the passion. Kaya siya ho itinawag na Virgin of the Passion, mga kapatid. Kaya isa-isahin ho natin. Just three points lang ho, mga kapatid. 3 maikling puntos lamang. Tignan niyo ho, mga kapatid. Tignan niyo ho yung kanyang damit, mga kapatid. Pag tinignan niyo yung kanyang damit, yun ho mga nanonood. Kung meron po kayong larawan ng ina ng laging saklolo, tignan niyo po, lahat ho ng tiklop ng kanyang damit ay nakaturo kay Jesus. Father, yun hong nandito, nakaturo ho sa kamay niya. Oo, nakaturo sa kamay ni Maria, lahat ng tiklop ng kanyang damit
Pero ang kanyang dalawang kamay, mga kapatid, pagmasdan ninyong mabuti, nakaturo kay Jesus. That's my first point. Ang unang punto, lahat ng debosyon kay Maria ay papunta kay Jesus. Amen? Lahat ho ng debosyon kay Maria, pagka kayo'y pumunta kay Maria, isa rin doon, ituturo pa rin kayo kay Jesus. Nakikita ho ninyo, nakita niyo yung kanyang anak, ang istorya po niyan, nag-appear yung dalawang archangel sa kanya at bigla na lamang natakot si Jesus at siya'y tumakbo at nagpunta kay Maria. At nakita niyo si Maria, hindi siya nakatingin sa kanyang anak. Kanino ho siya nakatingin? Hindi ho sa akin, sa inyo lahat nakatingin. Parang she's pointing, this is my son. Dadanasin niya ang hirap. Nakita ho ninyo, dadanasin niya ang hirap. At si Maria po ay hindi mahirap lapitan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Jesus dinanas ang hirap, si Maria rin ho ay dumanas ng katakot-takot na hirap. Ano ang tawag sa namatayan ng magulang? Ano ho? Ulila. Pag dalawang magulang ang namatay, ano ang tawag? Dinadagdagan nyo lang ng lubos. Okay? May tawag tayo dyan sa namatayan ng magulang. Sa namatayan ng asawa, halimbawa, namatay ang asawang lalaki, ano ang tawag sa inyo? Biyuda. Namatay ang asawang babae, swerte. Biyudo, mga kapatid, di ba? Biyudo. Ano ang tawag sa namatayan ng anak? Wala. Mga kapatid, wala. No words can describe the pain kapag ang isang ina o ang isang ama ay namatayan ng kanyang anak. Kaya kung naranasan ni Jesus ang paghihirap, naranasan din ni Maria ang paghihirap. That's the first point. Nakita niyo, siya ho'y nakalingon sa atin. Tignan niyo ho ang ikalawang puntos. Ang kamay ni Jesus. Ang kamay ni Jesus po'y nakahawak kay Maria at nakakapit sa tao. And this symbolizes the tremendous trust of God to us. Yung tiwala ng Diyos sa tao na ipinagkatiwala niya ang kanyang, bahala ka na sa aking anak. Tandaan ho ninyo, si Jesus ho ay Diyos. Si Maria ho ay tao. Purong tao si Maria. Tunay na tao. Si Jesus din ho ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero nakita ho ninyo, yung sanggol na si Jesus ay ipinagkatiwala sa isang tao. Ang ibig sabihin po nito ay trust. Ang ibig sabihin ho nito ay tiwala. Sabihin nyo nga, tiwala. Di ba ho, pagka nagkasala tayo sa Diyos, pagka humingi tayo ng tawad, akala nyo ho ba dahil pinatatawad tayo, dahil alam niya, mabait na tayo? Hindi ho. May tiwala ho ang Diyos sa atin. Amen? Kapag may nagkasala sa inyo at pinatawad ninyo, pinagkakatiwalaan nyo na ba ulit? Hindi. Halimbawa, yung asawa nyo ng babae, diba? Tapos, humingi ng tawad sa inyo. O sige, pinatatawad na kita, pero mula ngayon, nakalak ang pinto. Alas 7 ng gabi hanggang hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Wala na ho kayong tiwala. Yung anak nyo, medyo nakakupit ng 2 piso sa bulsa ninyo. Sige anak, pinatatawad kita, pero nakalak na lahat. Pati kahon ng sapatos, may kandado na, mga kapatid. Hindi na natin naibabalik ang tiwala, mga kapatid. Ibabalik ninyo ang tiwala. At ganito ang Diyos. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa tao. Kahit na ho, alam niya na ang tao'y magkakasala muli, pinababayaan niya ho. Kaya minsan ho, di ba? Kapag ho merong mga taong napakasama, anong sasabihin ninyo? Naku, dapat siyan, dapat siyan, kunin na ni Lord yan. Bakit ho yung mga masasama, tinatawag pa nga nating masamang damo, yung mga taong masama ay hindi mamatay-matay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hinihintay ng Diyos ang kanyang pagbabalik loob. Amen? Hinihintay ho ng Diyos